Chinador ng bayan! Ako, sino to? Chinador? Kala ko pundador. Wow, ang galing naman itong Chinador na to. Oh, yung Chinador. Biruin nyo mga kababayan ko, sabi po ng Chinador na to, ibigay na lang daw yung Kalayaan Island. Ako, napalunok ako bigla. Sabi ko, putangin ng itong gago na to. Puwisit na to Loko to kakapeste. Sabi ko gano'n. Sabi ko, sira ulo to. Sabi ko, nakakuha mo pang gagumanon? Nakakuha mo pang salita ng ganyan? Nakakuha mo pang bumirada na ibigay na lang ang Kalayaan Island? Ang sino ka? Kaya dahu ang senador na ito na Chinador positive. Confirm. Nako, si Chucky, mga kababayan ko. O yan, comment down below mga kababayan ko, sino itong senador na to na halos sambahin, yukuan ang puwet ng China. Ay kulang na lang, himurin mga kababayan ko sa pagsipsip mga kapatid Grabe yung papagpapapapel. Mga kababayan ko, pumapapel Buti na lang mga kababayan ko, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung municipality ng Kalayaan Islands. Kalayaan Island, mga kababayan ko, ay gagawa na ho ng resolusyon mga kababayan ko. Gagawa na ho ng resolusyon upang tablahin itong sinasabi ng magaling na Chinador. Chinador ng bayan. Hindi naman bayan ng Pilipinas, bayan ng China. Ayan, pag-usapan na natin to mga kababayan ko, eto yung mainit na balita. Pakinggan nyo. Pag-uusapan ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan Island Group ng Palawan ang mga kontrobersyal na pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Ayan ang tama. Yan ang tamang gawin ng Kalayaan Island. Tama po yung ginawa nyo kasi tumayo po talaga kayo. And pag-usapan ng konseho nyo yan. And stand for your rights para sa ating bansa. Buti pa tong Kalayaan ang Kalayaan, municipality ng Kalayaan Island, naninindigan na ang Kalayaan ay pag-aari ng Pilipinas. Yung isa mga kababayan ko, mga kapatid, yung Chinador, ang Kalayaan ay pag-aari ng China. Putsang inang yan, mga hayop. Ang lupit, no? Saan kayo makakita, Senador, ibigay na lang daw natin yung Kalayaan Island. Parang sinabi mo na rin, isuko na rin natin ang ating soberenya sa kanila. Huwag ka na umasa sa 2020, huwag ka na umasa sa 2020, sa susunod na eleksyon. Hindi ka na mananalo, tandaan mo yan. Ayon kasi sa mambabatas, isuko na lang daw ang Kalayaan Island Group. Yung kita mo, si Raulo. Isuko na lang, hayop. Mamen, ang lupit mo. Naanyay nasa labas ng exclusive economic zone ng bansa. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Alam mo ngayon ako naniniwala na itong si Marcoleta hindi to nagre-research. Hindi to nagre-research, mga kababayan ko. Alam nyo hindi ho to nagre-research, hindi ho to naghahanap ng batas. Naniniwala na ho ako. Kasi mga kababayan ko, meron hong paliwanag dyan na ang isang isla, pag natayuan na ng isang komunidad o municipality at meron ng gobyerno sa loob nito, ay aariin na to ng isang bansa, mga kababayan. Bakit noon, tanungin mo ang China, hindi nila kinuha yan? You know what's the reason? Hindi nila kayang punan ng bansa o ng city yun. Ano ginawa nila nung late na, nung lumakas na ang bansa nila, naglagay sila ng artificial island, di ba? Ginaya nila yung ginawa natin. Kaya nagkaroon sila ng pag-aari sa loob ng ating EEC. So tayo naman, meron tayong pag-aari na legal at nasa batas, mga kababayan ko. Anong sinasabi ni Marcoleta na isuko na lang? Tapos yung China, merong may nireclaim na na isla sa atin. Papayag ba tayo noon? Pero later, di-discuss ko sa inyo yan. Maybe tomorrow para mas maintindihan ninyo. Pero ngayon, mga kababayan ko, panoorin muna natin to.
Nakatakdang talakayin sa regular session ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan Municipality sa Kalayaan Island Group ng Palawan ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta nitong nakaraang linggo. Ayan. O, tama po itong pag-usapan. Tama ho yung ginawa ho ng Kalayaan Island sa municipality nila. Ano ba talaga ipagpapatayan? Ito tingnan nyo mabuti kung gaano ka-traidor to. Oo, hindi po, sorry Senator Marcoleta, hindi ko talaga gusto yan. Kung hindi mo gusto ng critics, huwag ka magsalita ng ganyan. Bumaba ka sa posisyon. Kasi tandaan mo, hanggat may mali kang sinasabi, magiging kritiko mo kami dito. Kritiko na bumabati ko sa tamang pamamaraan. Hindi po sa mali. Inokomentuhan namin yung sinasabi mo because meron po kayong below the belt na sinasabi dyan. Natin dito. Tingnan nyo ho, sasabihin nyo sa publiko. O yan, Naging no? pahayag ni Senador Rodante Marcoleta nitong nakaraang linggo. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. Ayan, tanongin mo sarili mo. Kasi meron po tayong batas na nagsasabi, may gobyerno na sa loob ng Pag-asa Island. Okay? Sabihin nyo, wala labas sa ating EEZ yan, pero merong eksaktong paliwanag ho dyan. Na meron nung nasa batas. Na pag-aari po natin yan, mga kababayan. Medyo long-term battle yan. With Denmark and involved din ng US sa agawan na yan. So para ipapaliwanag ko sa inyo yan, pero may batas po tayo nagsasabi sa atin po yung Kalayaan Island. Pag-aari ho natin yan. May pulis, may sundalo ho tayo dyan. Ngayon, ang gusto kong mangyari ni Senator Marcoleta, para tumigil na ang China, ibigay na natin sa kanila ang Kalayaan Island. Shucks. I cannot imagine that this senator is very love na love ang China. Oh, very love na talaga ang China. I don't know what's the reason of Senator Marcoleta na nakikita ko, pero I see na mahal niyan China eh. Hindi niya mahal ang Pilipinas. Sa totoo lang, 'di ba? Hindi pumasok sa history ng class si Marcoleta kaya walang alam. Sabi dito ni PD Pandan. Well, baka nga, mga kababayan ko baka mamaya baka medyo mahina. Girahin niyo. 'Di ba? Girahin niyo China. 'Di ba? Hindi mali naman 'yon. Marcoleta, sabi nito ni Tita Liberty Arcega, si Marcoleta traidor sa ating bansa. Dapat sa China siya dapat tumira. Yun na nga. Diba? For something that is not even within our EEZ. Hindi niya alam yung ibig sabihin nun. Alam mo ba, medyo lecturean ko to bukas. Ipapaliwanag ko sa inyo yan. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ay, mali yun. Then, mako-coordinate na natin lahat. Ay, maling-mali yun. So, you mean, we will sacrifice yung ating EEZ. No, yung EEZ natin. Isa-sacrifice natin yung ating Pero ang tanong, meron pa dito Alam nyo ba to? Papakita ko sa inyo para maging interesado kayo na pasukin yung ating usapin tungkol sa West Philippine Sea. Papakita ko sa inyo to. Ito mga kababayan, no. Ito, Pag-asa Island. Ito. Sa Palawan. Ito siya mga kababayan ko. Para sa mga hindi nakakaalam, ito yung Pag-asa Island. Yan. Kung titignan natin yan, mga kababayan ko, ng malapitan, kung makikita nyo ho dito, may airstrip ho yan. Meron hong landingan ng eroplano. Sa tabi ho niyan, mga kababayan ko, ang laki ho ng i-give up natin. Imagine ninyo. No? Ibibigay ni Marcoleta yon para masabi niya na makuha natin yung lahat ng ganito. Paano ka nakakasiguro, Senator Marcoleta, kung sakaling isuko natin yan? For example lang, sinuko natin. Do you think gigibain ng China yung inagaw nilang isla sa atin na tinayuan nila ng
base militar? Sige nga, mga kababayan ko. Sa tingin nyo ba, pag binitawan natin yan, Senator Marcoleta, ibibigay ba sa atin ng China yun? Hindi, of course, hindi. Hindi gagawin ng China yun. Mas lalo pa sila magiging agresibo. Ito talaga si Makaturo no? Makapili to si Marcoleta Sakluban nyo nga ng bayo. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Alam mo si Marcoleta nagpapapogi sa gobyerno ng China no? Hindi, ako basang-basa kita. Senator Marcoleta, masyado ka nagpapapogi sa China. Yeah. Masyado ka nagpapapogi sa China. Imbis na ipagtanggol mo ang Pilipinas, imbis na ipagtanggol mo ang bansa natin, imbis na ipagtanggol mo, hindi, masyado ka nagpapapogi sa China. Masyado mong binibuild up sa Pilipino, which is wrong. You forgot that you are, pinabayaran ka ng tax ng taong bayan o tax ng ina mo, 'di ba? Na tax ng ina ko. At ang tax ninyo, mga kababayan ko, pinapasahod 'to. Tama? Mga kababayan ko, dahil yung tax ng ina nyo, pinapasahod dito. 'Di ba? Mga kababayan, supposed to be you are part of the Philippine government. And you are part of the Filipino senators. And I quote, Filipino senators. Hindi po senador. Okay? Masyado ka nagpapa-impress sa bansang China Do you think i-occupy ba ng bansa natin yan kung walang legal basis? Siyempre may legal basis. Ang pinipilit mo, total naman, malayo sa iisi ng Pilipinas, i-give up na natin to. How many percent nag-give up ang China dyan? Hindi. Ang gusto nga nila hanggang Palawan Kanila, mga kababayan. Di ba? Imagine niyo yung ginagawa nila. Matindi yan. Mga kababayan ko. Napakatindi ng ginagawa nila. Hindi masyado mong pinapabura ng Ang China, na-meet mo lang yung Chinese ambassador kung lumuhod ka na, ganyan. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Alam mo, sa yung panahon nila Luna, ito si Marcoleta yung mga panahon na makapili Sila yon, mga kababayan ko. Sabi ni Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albaida, nakakalendaryo na bukas ang resolusyon para Ito, panoorin nyo. Nakakalendaryo na po ngayon ang resolution. Ayan. hilingin sa Commission on Appointments na alisin Sabi ni Senate President Tito Soto, agad niyang tatalakayin ang issue sa mga kapwa-senador kapag natanggap nila ang hiling ng Sangguniang Bayan na strike out ang statement ni Marcoleta. Sabi naman ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, kailangang may isang miyembro ng Commission on Appointments ang magmosyon sa susunod na CA hearing para sa nasabing hakbang. Ayan. Nako, tanongin ko kayo, payag ba kayo isuko natin yung Kalayaan Islands? Suko natin yung Kalayaan Island. Payag ba kayo? Kasi imagine niyo hindi ko maisip na may isang senador na magsasalita ng ganun. Hindi ko mawari at hindi ko rin lubusang maisip na meron senador pala magsasalita na isuko yung soberenya natin. Hindi meron pala isang senador na isusuko yung bahagi ng bansa natin. Mga kababayan ko. Tsaka isa pa, Senator Marcoleta, hindi lang naman yan ang way para maayos yung tension between China and Philippines. Hindi naman paraan yung pagsuko ng isang bahagi ng bansa natin. Maliho yan. Dyan ho ko takantaka kay Senator Marcoleta, mga kapatid Di ba? Ma'am Peralta? Ma'am Perpetua? Di ba? Kahit si Ma'am Christine Santos na nagtataka rin. Bakit kaya need sabihin na initgo na lang ang KIG
Di niya alam na may 193 families na nakatira doon. And they are Filipino. Oh, sabi rin ni Ma'am Elisha, sabi din dito, ako hindi ko gusto. Doon siya tumira, kung hindi ko gusto. Gusto niya, gusto doon ni Marcoleta, doon siya tumira sa China. Pwede. Hindi tayo papayag pero nating isuka ang senador na yan. Well, I agree. 'Di ba? Oh. Good evening po. Ayan, sabi po dito ni Ma'am Joyce. Oh. Yun at bahagi ng Pilipinas sa tindirin sa China. Sa akin, alive lang yan siya. Wag naman ganun. Diyos ko naman, oh. Diba? O kayo mga DDS, tanungin ko kayo. O sige, yung mga kakampi nila, tanungin natin, nasan kayo? O, lumabas kayo ngayon, mga DDS. O lumabas kayo. O, ngayon kayo magsalita, ngayon kayo magtapang-tapangan. Sabi ni Marcoleta, kung yung bahagi daw ng bansang Pilipinas, ibigay na daw sa China. Papayag kayo, mga DDS? Hindi, challenge ko kayo mga DDS. Sige nga, mag-rally nga kayo ngayon. Ipagtanggol nyo nga. Di ba sabi nyo mga makabayan kayo, mga lintik kayo? Oh. Sabi nyo mga makabayan kayo. Sabi nyo mga makapilipino kayo. Kung makapilipino nga kayo, sige nga. Mag-rally nga kayo sa harapan ng Chinese Embassy. O yung mga DDS hinahamon ko kayo Kayo mga DDS. Kung talagang maka-China kayo, kung talagang maka-Pilipino kayo, mag-rally nga kayo sa Chinese Embassy. Kung dinahin nyo nga yung sinabi ni Marcoleta. So, sige nga, mag-rally na lang kayo sa Senate. Banatan nyo si Marcoleta. Sige nga. Sige nga. G? Sige nga. Mag-rally nga kayo dyan. Baka hindi nyo kayanin mga DDS. Diba? Yung mga nakatira sa KIG, nagbabayad din sila ng tax. Pinapasahod kay Marcoleta, hindi sila exempted sa tax, tapos easy lang kaya give up. 'Di ba? Yun ang punto doon, Ma'am Gwen. Thank you. Sana nakuha niya 'yon. Pero para kay Zubiri, wala kahit nagapulgadang bahagi ng Kalayaan Municipality ang ipamimigay ng Pilipinas. Ito, kahit tumakasara pa to si Zubiri, tignan mo. Diba? Kahit siya, ayaw niya rin ipamigay yung West Philip, yung KIG. Diba? Kalayaan Group of Islands. Diba? Ayaw niya rin na ipamigay. Bakit, mga kababayan ko? Because that is pasok sa ating soberenya yan. Pag-aari natin yan. Pero ay Marcoleta, it's easy to say, i-give up na lang natin yan. Nang sa ganon, makakuha na natin yung dapat natin makuha, matapos na natin. Sabi sa inyo, kayo maniniwala sa mga pangako eh. Ang kulit kasi ninyo, naniwala kayo sa 2,000 pesos na bigas eh. Ay, ito eh. Naniwala kasi kayo sa 2,000 below free na Oriente. O, diba? Binudol kayo. Kaya nung eleksyon, hindi ko binoto yan eh. Ni isang boto, walang nakuha sa akin yan. Nakakatakot, mga kababayan. Oh, madala na kayo. Nauna nang nagpasa ng resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan para ideklarang persona non grata sa KIG ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Samantala, nakatakdang isa pa to. Isa pa to. Promise. Isa pa to. Isa pa tong tao na to. Mga kababayan, kung naniniwala kayo dito, mga kababayan, naniniwala kayo? mag-rebrand ng kanilang tourism campaign ang Gawin na lang daw tourism campaign. Alam mo, di ako naniniwala kay Paring Lobin eh. Hindi talaga ako naniniwala kay Paring Lobin. Oo, hindi ako naniniwala kay Paring Lobin. Alam niyo kung bakit? Pro-China senator to eh. Binobola lang kayo niyang Pag-asa Island. Binobola lang kayo niyan. Huwag kayo magpaniwala dyan na rebranding. Walang rebranding mangyayari dyan. Porque binisita lang kayo dyan sa Pag-asa Island, pinaniwalaan nyo na.
Di ba? O tingnan nyo, ano bida ni paring Lobin. Tingnan nyo mga kababayan, no. O kausap si Vice Mayor, ayan, no. Kalayaan Municipality. Sabi ni Vice Mayor Albaida, mula sa leisure tourism ay magpo-focus na sila sa patriotic tourism. Oh. Sa kanyang pulong kay Senator Robin Padilla kamakailan, naghayag ng pagsuporta ang senador sa mga hakbang ng munisipalidad, partikular sa patriotic tourism. Oh. Sa tingin nyo ba may mapapala kayo dyan? Unahan ko na kayo. Mayor, ang Vice Mayor Albaida, unahan na kita. Wala ho kayo mapapala dyan. Kung patriotic tourism ang gagawin nyo, maganda for your intention. Pero yung paniwalaan nyo si Senator Robin, pro-China ho yan. Mga kababayan ko. Pro-China ho yan. Yang senador na yan, isa ho sa mga Chinador. Kung tawagin. Mga kababayan ko. Sige nga. Paano mo paniniwalaan? Pro-China yan. Paano mo sasabihin na matutulungan kayo niyan? Sinong mas mahigit na makakatulong sa inyo? Vice Mayor Albaida. Makinig ka sa akin. Ha? Walang ibang tutulong sa'yo kundi ang gobyerno. Diba? Tapos, kung gagawin mo na lang, iharap mo na lang, papuntahin mo si Frasco. Diyos ko. Ano na ba nangyayari? Bagamat isa si Padilla sa mga siyam na tinaguri ang China door dahil sa hindi paglagda sa Senate Resolution 256, sabi ni Vice Mayor Albaida, todo ang pagsuporta sa kanila ng senador na 2 beses nang bumisita sa Pag-asa Island. Naku, hindi porke binibisita kayo, ganun na lang yon. Hindi ganun dapat. Vice Mayor Albaida, dapat tignan nyo rin ho yung inyong estado. Hindi pag bumisita dyan, papanigan ninyo. Tandaan nyo, ang presidente po natin ng bansa natin, si Bongbong. Si Bongbong Marcos po. Hindi po si Robin. Isa rito ay noong August 11, 2023, kung saan isa na siyang senador noon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Alam mo hindi talaga ako hindi ako favor sa mga Chinese senators na yan. Because for me, para sa akin, hindi sila nararapat, hindi sila alam mo, nagpapanggap sila na mahal nila ang Pilipinas eh. Yes. Noong panahon ni Ferdinand Edralin Marcos, nakuha natin yung Kalayaan Islands 1970. Pinapunta ni Presidente Apo Lakay yung maraming I think that's 50 na pamilya para magtayo ng kanilang bahay doon at mamuhay. Ang ending, mga kababayan ko, nung nakuha natin yan, because meron tayong batas na nagsasaad na pwede natin i-occupy yung isla na yan. Hindi tayo katulad ng China na aggressive sa pangaagaw. Pero dahil may sigalot between the Denmark and America, Pilipinas ang kumuha para hindi pag-awayan ng dalawang bansa. Ngayon, sabi ni Marcoleta, ibigay na lang natin sa China kasi kiniklaim din sila ng China. Papayag ba tayo? Mga kababayan? Supposed to be, mga kababayan ko, US territory yan kung nanalo ang Amerika sa Denmark. Pero hindi, mga kababayan Pilipinas ang ang umoccupied. So ngayon, mga kababayan ko, noong 1970, binigyan ng buhay ni Apo Presidente Ferdinand Edralin Marcos yan. Nilaban ni Apo para maging parte ng Pilipinas. Pero anong ginawa nitong Chinese senator na to? Gusto niyang ibigay sa China for what? Para mabango pangalan niya. Alam mo, Senator Marcoleta, may na-address ko sa ito. Huwag kang magagalit sa akin Nagkasama naman tayo nung campaign nung 2022 Kinampanya naman kita. Pero buti di ka nanalo. Umurong ka. No? Ako, Pilipino ako. Ang pag-aari ng Pilipinas ay pag-aari ng Pilipinas ay pag-aari ng bansa natin. Walang sinumang politiko na mangangahas
na ipamigay ang parte ng ating bansa na may soberenya, na may gobyerno, na nagbubuwis ang tao. Walang sinumang politiko ang magsasabing ibigay na lang ito. At higit sa lahat, nakakahiyaho yung mga politiko na magsasabing i-give up na lang natin ang sariling atin. Para na rin nating sinabi sa harapan ng China na kaya nyo kaming sakupin, na kaya nyo ibigay sa amin. Kaya ngayon, nag-aalala ako, baka pagdating ng 2028, kung sakaling manuno sa punso ang pagkakapanalo ni Sara Duterte, mawala na ho sa atin ang Pag-asa Island at gayon na rin ang Pilipinas. Hindi na rin ho ako magtataka kung maghari-harian ho itong mga Chinese senators na mas piniling humalik sa ibang lahi kaysa paboran ang Pilipino. China is our friend. Always remember this. China is our friends. Noon pa man, meron na tayong communication between the China. Mahal ng China noon ng ating kultura. Kaya maraming mga Chinong nag-migrate sa Pilipinas. And ginawa nating Pilipino. Pero may isa akong panawagan sa China. Ayusin natin ng maayos ang sigalot na to. Hindi na natin kailangan paabutin sa tutukan ng ating mga armas para lang masabing matatapang tayo. Kailangan natin mag-usap. Gobyerno sa gobyerno. Hindi gobyerno sa Duterte. Kahit gamitin pa ng China ang kanilang resources to fund those Duterte senators, wala ring mangyayari, China. Ang kailangan mo, bansang Pilipinas. Kung gusto mong matapos ang ating sigalot, ulitin natin, mag-back channeling ulit tayo. Para nang sa ganon, matapos natin, we can escalate the situation. Wala na magpapaluan ng ibalik natin yung dating relasyon ng China. Tanggalin nyo, China, ang Duterte sa inyo. Giginhawa kayo, promise. Yan lang gusto ko sabihin. Hindi intensyon ng China makipaggirahan. Dahil alam nilang meron din silang makakalaban. Pero sa akin lamang, mga kababayan ko, kung kayang repasuhin ng China sa maayos na pamamaraan, bukas ang gobyerno. Makipag-usap kayo sa gobyerno. Yun lang yon, mga kababayan ko. Hindi natin kailangan ng patapangan, paangasan, pagalingan, pero ang kailangan natin, mga kababayan ko, diplomansya sa bawat isa. Mga kababayan, hindi kami damay sa gusot ninyo ng Amerika. Pilipino kami. May respeto, may pagkakaibigan tayo. Simula pa noong mga panahon na ang Chino at ang Pilipino ay nagsasama na noong pa man sa Binondo. Mga kababayan ko. Yan ang gusto ko sabihin. Kung mapapanood man to ng China sa akin, hindi ko kayo kalaban. Magkakaibigan tayo. Ang kalaban natin, yung mga Duterte na sumisira sa imahe ng China at sumisira sa imahe ng Pilipinas sa China. Tanggalin nyo yan. Pupusta ako, maayos ang magiging connection natin. Mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.